Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na yon sa korte. Nakaupo ako roon sa suite na binili ko para lang sa okasyong to. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinapanood ko ang anak kong pumasok kasama ang kanyang ina. 8 taon si Luis. 8 taon at para siyang pasan ang buong mundo sa kanyang maliliit na balikat. 3 linggo ko na siyang hindi nakikita. 3 punyetang linggo mula nang mag-file si Ana ng petition for immediate temporary custody. Sinasabing mapanganib ako, na pinapabayaan ko ang bata, na hindi ako karapat-dapat na maging ama. Alam kong nagsisinungaling siya. Bawat bahagi ng pagkatao ko alam na nagsisinungaling siya. Pero ang maupo roon at panoorin si Luis na iwasan ang tingin ko, yun ang dumurog sa akin sa loob. Ang judge ay isang matandang lalaki na seryoso ang mukha, yung tipo na siguro ay iniisip na nakita na niya ang lahat. Nagsimula siyang magtanong kay Luis, malumanay, tulad ng ginagawa ng mga judge sa mga bata. Tinanong niya kung ligtas ba ang pakiramdam niya sa akin. Tumango si Luis pero idinagdag niya halos pabulong na minsan ay natatakot siya. Takot. Sa akin. Sa taong nagturo sa kanya magbike, na natulog sa sahig sa tabi ng kama niya noong may sakit siya, na ibibigay ang lahat sa mundo para protektahan siya. Nakaupo si Ana doon, katabi ang bago niyang boyfriend, si Paulo. Kailanman ay hindi ko siya nagustuhan, kahit bago pa magkagulo sa pagitan namin. Isa siya sa mga tipo ng tao na masyadong tumatawa sa sarili niyang mga biro, na may sagot sa lahat. Nakaupo siya roon na nakapatong ang kamay sa likod ni Ana, na parang bahagi na siya ng aming pamilya, na parang may karapatan siyang maparoon. Ang abogado ni Luis, na sa totoo lang ay abogado ni Ana, ay nagpatuloy sa pagtatanong. At ang bawat sinasabi ni Luis ay parang saksak sa puso. Nagkwento siya kung paano ko siya sinisigawan, kung paano ko siya iniiwang mag-isa hanggang gabi, kung paano wala kaming makain sa apartment. Lahat kasinungalingan. Lahat maingat na binuong kasinungalingan. Pero ang paraan ng pagsasabi niya, gamit ang malamig at walang buhay na boses, na parang may binibigkas siyang memoryado. Ang abogado ko, isang disenteng matandang lalaki mula sa Cebu, na tapat na nagsabi sa akin na magiging maayos ang lahat, ay sinubukang mag-cross-examine, pero nanindigan si Luis sa kwento. Umiyak si Ana. Siyempre umiyak siya. Palagi niyang alam kung kailan iiyak sa tamang pagkakataon. Inabutan siya ni Paulo ng panyo, at tumingin siya sa judge na may ganong tingin, alam mo na, yung nagsasabing, nakikita mo ba ang pinagdaanan ko? Nagdesisyon ang judge pabor sa kanya. Temporary custody, sabi niya, hanggang sa magawa ang buong ebalwasyon. Dapat daw akong magpasalamat, sabi ng abogado ko mamaya. Pwede pa raw sanang mas malala. Pero paano pa sasama sa panunood sa anak mo na umalis kasama ang babaeng sumira sa'yo, habang nakaupo ka roon na parang tangang walang magawa? Lumabas ako ng korte at sumakay sa kotse. Parang hindi totoo. Walang anuman doon ang totoo. 6 na buwan lang ang nakalipas, normal kaming pamilya, o sinusubukan naming maging normal pagkatapos ng diborsyo. 1 linggo si Luis sa akin, 1 linggo sa kanya. Gumagana naman, o akala kong gumagana. Tapos dumating si Paulo, at bigla, hindi na ako mabuting ama. Bigla, naging problema ako na kailangang ayusin. Nakaupo ako sa kotse sa labas ng korte ng 1 oras. Siguro 2. May mga taong dumarating at umaalis, dala ang kani-kanilang mga laban sa korte, ang kanilang mga drama sa pamilya. At ako, nakaupo lang doon, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame. Masyadong tahimik ang apartment. Ang kama ni Luis sa kabilang kwarto ay maayos, at ang kanyang teddy bear ay nakasandal pa rin sa unan. Pinili ko ang bear na yon noong unang ultrasound, bago pa namin malaman na lalaki siya. Nalampasan ng bear ang lahat, ang diborsyo, ang paglipat, lahat. At ngayon nakaupo lang ito doon sa isang bakanteng kwarto. Sinubukan kong matulog, pero overtime ang utak ko. Inulit-ulit ko lahat sa isip ko, bawat salita, bawat tingin ni Luis. At doon ko napagtanto. Hindi siya tumingin sa akin, kahit 1 beses sa buong testimonya niya. Hindi siya tumingin sa akin. Si Luis na palaging tumitingin sa akin kapag nagsasalita. Kahit na may sinasabi siyang ikapapahamak niya, palagi siyang tumitingin sa mata ko. Pero ngayon hindi. At ang mga sinabi niya, ang paraan ng pagsabi niya, masyadong espesipiko, masyadong binuo.
Sinigawan ako ni Papa nung nakakuha ako ng mababang marka. Pero hindi pa nagkakaroon ng mababang marka si Luis mula grade 3. Iniwan niya akong mag-isa hanggang alas 10 ng gabi. Pero nagtatrabaho ako sa bahay, hindi ko siya iniiwan mag-isa ng higit sa 2 oras kapag nag-grocery ako. May mali. Nakahiga ako roon sa dilim at napagtanto kong kailangan kong alamin kung ano yon. Dahil hindi ang anak ko ang nagsalita sa korteng yon. Isa yung tao na tinuruan kung ano ang sasabihin. Bumangon ako mula sa kama at pinuksan ang laptop. Kung sisirain nila ako, hindi magiging madali. Sinimulan kong isulat ang lahat. Lahat ng nangyari sa nakalipas na 6 na buwan. Bawat pag-uusap, bawat text kay Ana, bawat weekend kasama si Luis. Sumulat ako hanggang madaling araw, hanggang sa kumikirot ang mga mata ko at nangangalay ang mga daliri ko sa pag-type. Hindi nila pwedeng kunin na lang ang anak ko. Hindi ako papayag. Gaano man katagal, gaano man kalaki ang gagastusin ko, aalamin ko ang totoo. At iuwi ko siya. Ang unang hakbang ay humanap ng tamang abogado. Ang abogado ko ay mabait na tao pero hindi siya palaban. Kailangan ko ng isang taong nakakaintindi sa laro ni Ana. Natagpuan ko si Attorney Reyes, isang babaeng may opisina sa Makati na dalubhasa sa mga kaso ng parental alienation. Mahal, oo. Pero ano ang pera kumpara sa anak mong nawawala sa harap ng iyong mga mata? Tinitigan ako ni Attorney Reyes sa kabila ng mesa sa aming unang pagkikita at sinabi sa akin ang isang bagay na tumatak sa isip ko. Miguel, kung ginagawa ng babaeng ito ang sa tingin kong ginagawa niya, may laban tayo. Pero kailangan mong maging matiyaga at kailangan mong maging matalino. Isang pagkakamali lang at talo ka na. Pasensya. Hindi ako sigurado kung mayroon ako nito. Pero alam kong kailangan kong subukan. Sinimulan kong tawagan si Luis araw-araw sa napagkasunduang oras. Obligado si Ana na payagan akong tumawag, kahit na pinagbawalan niya ang pisikal na pagbisita hanggang sa susunod na hearing. Ang mga unang tawag ay kakaiba. Si Luis ay tila malayo, sumasagot ng isang salita. Oo, hindi. Ewan ko. Pero dahan-dahan, napakabagal, nagsimula siyang maging mas relax. Sinimulan kong itala ang bawat pag-uusap, hindi ni record. Sinabi ni Attorney Reyes na baka maging problema yon. Pero sinusulat ko ang mga tala pagkatapos na pagkatapos. Sa 3 linggo, may napansin ako. Sa tuwing tatanungin ko siya tungkol sa eskwela o sa mga kaibigan niya, normal na magkukuwento si Luis. Pero sa sandaling tanungin ko siya tungkol sa apartment, tungkol sa buhay kasama ang ina niya, may maririnig akong boses sa background. Ang boses ni Paulo, mahina, pero sapat na para marinig ni Luis. At hihinto si Luis. Mag-iiba siya ng usapan o biglang kailangan na niyang umalis. May iminungkahi si Attorney Reyes na sa una ay parang kabaliwan. Hilingin mo na magpatingin si Luis sa school psychologist. Sabihin mong nag-aalala ka sa kanyang emosyonal na pag-unlad dahil sa diborsyo. Susuportahan niya ng korte at hindi makakatanggi si Ana ng hindi nagmumukhang masama. At gumana ito. Nagutos ang judge ng psychological evaluations. Si Dr. Cruz, isang mas nakatatandang psychologist na may matagal na karanasan, ay nagsimulang makipagkita kay Luis linggo-linggo. Hindi ako pwedeng nandoon sa mga sesyon, pero pagkatapos ng 1 buwan, sumulat ng ulat si Dr. Cruz. At ang ulat na yon ang unang tunay na bitak sa pader ni Ana. Ang bata ay nagpapakita ng mga senyales ng pagkabalisa at pilit na pagpapahayag ng emosyon kapag pinag-uusapan ng ama. Ang mga sagot ay tila inensayo, kulang sa espontaneidad. Napansin ang malaking pagkakaiba sa kung paano magkwento ang bata tungkol sa pang-araw-araw na gawain at kung paano siya magkwento tungkol sa ama. Inirerekomenda ko ang karagdagang ebalwasyon para sa posibleng mga senyales ng parental alienation. Parental alienation. Yan ang mga salitang kailangan ko. Pero sinabi sa akin ni Attorney Reyes na hindi pa yan sapat. Kailangan natin ng mga konkretong bagay, Miguel. Mga text, email, recordings. Isang bagay na nagpapakita kung ano ang ginagawa niya. Naaalala ko na naramdaman kong ang dumi ko, na naghahalungkat sa mga lumang mensahe naghahanap ng ebidensya. Pero habang mas marami akong nahahanap, mas marami akong nakikita. Naging pabaya siya, si Ana. Akala niya siguro nanalo na siya. Nakahanap ako ng mga text sa kapatid niyang babae kung saan ipinagmamalaki niya kung paano ang gagong yon ay sa wakas magbabayad. Nakahanap ako ng email kay Paulo kung saan pinag-uusapan nila kung paano
Gagamitin ang mga weekend para makalimutan na ni Luis ang tatay niya. Bawat weekend na dapat ay nasa akin si Luis bago ako nawalan ng custody, dinadala niya ito sa malalayong bakasyon. Baguio, Boracay, minsan dinala pa sa Hong Kong. Gumagastos siya na parang walang katapusan ng pera, kahit alam kong wala naman. Si Paolo ang nagbabayad. At sa bawat pagkakataon kumukuha siya ng daan-daang litrato, pinopost kahit saan, palaging may parehong mensahe. Ang aking munting pamilya, ang aking lahat, na parang hindi ako umiiral, na parang hindi ako naging ama. Tapos may naalala ko, mga kalahating taon na ang nakalipas, tumawag sa akin si Ana na balisa. Kailangan niya ng pera para sa dental braces ni Luis. Agad-agad sabi niya. Nagpadala ako ng 50,000 piso kaagad. Pero hindi nagka-braces si Luis. Nang tanungin ko siya pagkaraan ng isang buwan, sabi niya ayon daw sa dentista, ay hindi pa niya kailangan. Sinuri ko. Tumawag ako sa dentista, nagpakilalang nag-aalalang ama na gustong malaman ang tungkol sa treatment. Kailanman ay hindi inirekomenda ang braces. Nagsinungaling si Ana. Kinuha niya ang pera at, sa tingin ko, ginastos sa isa sa mga magagarbong biyahe kasama si Paolo. Dokumento ko lahat. Bawat tawag sa bangko, bawat kumpirmasyon ng transfer, bawat email. Binuo ni Atty. Reyes ang kaso na parang nag-aayos ng mosaic. Dahan-dahan, luminaw ang larawan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang paghihintay. May schedule ako ng mga video call kasama si Luis tuwing ikalawang weekend na may supervision. Nandoon ang social worker. Itinatala ang lahat. Sa unang ilang beses, halos hindi nagsasalita si Luis. Nakatingin sa sahig, nagbibigay ng maiikling sagot. Pero sinabi sa akin ni Atty. Reyes na maging consistent, na ipakita na ako ay matatag, maaasahan. Huwag mo siyang pilitin, basta nandoon ka lang. Sa ika-6 na tawag, ipinakita sa akin ni Luis ang isang bagay na idinrowing niya sa paaralan. Isang bahay, isang puno, isang araw, ang karaniwang drawing ng bata. Pero sa bahay, may isang tao. Isa lang. Tinanong ko siya kung sino yon. Huminto siya. Tumingin siya sa labas ng kamera na parang naghahanap ng permiso. Tapos bumulong siya. Ako yan. Nasaan ang iba? Malambing kong tanong. Huminto na naman siya. Tapos mabilis niyang itinabi ang drawing. Kailangan ko nang umalis pa. Pero nakita ko. Sa sandaling yon nakita ko na hindi masaya ang anak ko. Na hindi siya maayos. At lahat ng binubuo ni Ana ay hindi nakabatay sa kapakanan ni Luis, kundi sa kanyang paghihigante. Nagsimula akong mapansin ang iba pang bagay sa mga tawag na yon. Pagod si Luis, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nang tanungin ko siya kung nakakatulog siyang mabuti, may sasabihin sana siya, tapos hihinto. Isang beses, nakita ko si Paolo na dumaan sa likod niya sa frame. Walang sinabi, dumaan lang, pero nanigas si Luis. Ganap na nanigas, na parang natatakot. Isinulat ko lahat, bawat detalye. Nagtatala rin ang social worker at napansin ko na ang kanyang mga tanong ay nagiging mas tiyak. Tatanungin niya si Luis tungkol sa rutina sa bahay, tungkol sa mga patakaran. Minsan tinanong niya kung ligtas ba ang pakiramdam niyang sabihin ang iniisip niya. Tumango si Luis, pero ang paraan ng pagtango niya, maingat, na parang naglalakad sa yelo. Humingi si Atty. Reyes ng isa pang ebalwasyon sa pagkakataong ito sa ibang eksperto, isang espesyalista sa family dynamics. Pumayag ang korte. Tumutol si Ana, sinabi ng abogado niya na harassment yon, pero nagpasya ang judge na ito ay para sa ikabubuti ni Luis. Ang pangalawang ebalwasyon ang naging susi. Si Dr. Santos, isang psychologist na may 30 taong karera, ay nakita ang lahat. Sa kanyang ulat, malinaw na nakasulat. May malinaw na mga senyales ng programming at manipulasyon. Ang bata ay nagpapakita ng takot sa paghuhusga kapag nagsasalita ng positibo tungkol sa ama. Napansin ang tendensya na ulitin ang mga parirala na hindi angkop sa edad ng bata, na nagpapahiwatig na itinuro ito ng isang matanda. Ang ina ay nagpapakita ng mga senyales ng paghadlang sa relasyon ng bata sa ama sa pamamagitan ng banayad, ngunit palaging manipulasyon. Nakuha ko na ang kailangan ko. Sa wakas, inayos ni Atty. Reyes ang lahat ng dokumento, lahat ng ulat, lahat ng mensahe, lahat ng resibo.
Gumawa siya ng 50 pahinang mosyon para sa rebisyon ng custody at isinampa namin ito sa korte, humihingi ng agarang pagdinig. Nakatanggap si Ana ng kopya. Nang araw na yon, nag-iisa siyang text sa akin. Sinusubukan mong agawin ang anak ko. Hindi ako sumagot, hindi ko kailangan. Ang katotohanan na ang magsasalita. Ang pagdinig ay itinakda sa Martes ng umaga, 9:00. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Paano ako makakatulog? Lahat ng ginawa ko sa nakalipas na 6 na buwan ay nakasalalay sa araw na yon, sa mga oras na yon sa korte kung saan pagpapasyahan ang kapalaran ng aking anak. Si Atimer Reyes ay kalmado gaya ng dati. Dumating siya na may dalang 2 kahon ng dokumentasyon, lahat perpektong nakaayos na may mga kulay na marka. Sabihin mo lang ang totoo, sabi niya sa akin bago kami pumasok. Huwag kang magagalit, huwag mo siyang atakihin. Sabihin mo lang kung ano ang nangyari. Dumating si Ana kasama si Paolo at ang abogado. Iba ang itsura niya kaysa sa nakita ko sa loob ng maraming buwan. Kinakabahan. At dapat lang, iba ang korte sa pagkakataong ito. Si Judge Perez, isang mas batang hukom na nag-specialize sa family law, ang naroroon. Nang simulan ni Attorney Reyes na ipresenta ang aming kaso, nakita ko kung paano niya binasa ang bawat pahina ng maingat. Walang mabilis na pag-browse. Walang interes na pagtango. Binasa niya ang bawat salita. Ang unang ebidensya ay ang mga mensahe. Ipinakita ni Attorney Reyes ang mga ito sa screen. Si Ana at ang kanyang kapatid, nagpaplano kung paano pagsisihan ni Miguel ang lahat. Si Paolo at si Ana, nag-uusap kung paano mabilis na makakalimutan ni Luis ang kawawang yon. At ang pinakamasama, isang mensahe ni Ana sa isang kaibigan. Ang bata ang pinakamahusay na sandata sa diborsyo. Alam ko kung saan siya pinakamasasaktan. Nakita kong namutla si Ana. Sinubukan ng kanyang abogado na tumutol. Sinabing wala sa konteksto ang mga mensahe, ngunit nagpatuloy lang si Attorney Reyes. Ipinakita niya ang email tungkol sa pera para sa braces. Ipinakita niya ang mga pahayag mula sa dentista. Ipinakita niya ang mga bank statement kung saan makikita na gumagastos si Ana sa mga biyahe, habang sinasabing wala siyang pambili ng mga pangunahing bagay para kay Luis. Sunod ay ang mga psychological report. Si Dr. Cruz ay personal na tumestigo. Ipinaliwanag niya kung paanong si Luis ay nagpapakita ng mga klasikong senyales ng parental alienation. Kung paanong ang isang bata na tunay na inaabuso ay iba ang reaksyon kaysa sa isang bata na tinuruan kung ano ang sasabihin. May sinabi siya na tumama sa akin. Hindi galit si Luis sa kanyang ama. Iniisip ni Luis na dapat siyang magalit sa kanyang ama. Hindi yon pareho. Si Dr. Santos ay mas direkta. Iprinipresenta niya ang kanyang mga natuklasan. Ipinaliwanag kung paanong si Paolo ay may hindi malusog na impluensya. Kung paanong sistematikong sinisira ni Ana ang relasyon ni Luis sa akin, hindi dahil sa pag-aalala sa bata, kundi dahil sa pangangailangan para sa kontrol at paghihiganti. Sinubukan ng abogado ni Ana. Talagang sinubukan niya. Tinawag niya si Ana para tumestigo. Nagkwento siya habang umiiyak kung paano niya sinusubukang protektahan ang kanyang anak, kung paano siya natatakot para sa kanyang kaligtasan. Ngunit nang i-cross-examine siya ni Attorney Reyes, gumuho ang lahat. Ginang Ana, tumawag ka ba kailanman sa pulisya dahil sa di umano'y kapabayaan? Tanong ni Attorney Reyes. Hindi, pero dinala mo ba kailanman ang iyong anak sa doktor dahil sa mga pinsala na di umano'y natamo niya mula sa ama? Walang pisikal na pinsala pero emosyonal. Nakipag-ugnayan ka ba sa social services bago mag-file ng petition for custody? Hindi ko naisip na kailangan. Pero kumbinsido ka na nasa panganib ang bata? Oo. Kung gayon, bakit? Kung talagang iniisip mong nasa panganib ang iyong anak, wala kang ginawa sa mga yon? Bakit naghintay ka ng eksaktong 3 araw pagkatapos mong hindi bigyan ng ama ng karagdagang 40,000 piso para sa emergency expenses? Tahimik. Walang sagot si Ana. Nagpatuloy si Attorney Reyes. Ipinakita niya ang ebidensya ng lahat ng marangyang biyahe, ng bagong kotse na binili ni Paolo para sa pamilya, ng mga mamahaling hapunan at hotel. Tapos ipinakita niya ang mga mensahe ni Ana sa bangko kung saan humihingi siya ng mas mataas na child support, eksaktong 1 linggo bago mag-file ng petition for custody. Hindi ito nagkataon lang, di ba, Ginang Ana?
Hindi ito kailanman tungkol sa kaligtasan ng bata. Ito ay tungkol sa pera at tungkol sa paghihigante. Tinawag ni Judge Perez si Luis sa kanyang opisina. Mag-isa. Walang ako, walang Ana, walang mga abogado. Siya lang, si Luis, at ang court social worker. Nandoon sila ng 1 oras. Ang pinakamahabang oras ng buhay ko. Nang lumabas sila, tumingin sa akin si Luis. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, talagang tumingin siya sa akin. At nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Bumalik ang judge sa kanyang mesa. Inalis niya ang kanyang salamin at tiningnan kaming dalawa, ako at si Ana. Ang korteng ito ay nakakita na ng maraming kaso ng parental alienation, simula niya. Ngunit iilan lang ang kasing halata, kasing sistematiko at kasing nakakapinsala sa bata tulad nito. Ginang Ana, ginamit mo ang iyong anak bilang sandata laban sa ama, hindi para sa kanyang kapakanan, kundi para sa iyong sariling pakinabang, kapwa emosyonal at pinansyal. Sinubukang magsalita ni Ana, ngunit pinigilan siya ng judge. Ang pangunahing kustodiya ay iginagawad sa ama, si G. Miguel Reyes. Ang ina ay magkakaroon ng supervised visits, 2 beses sa 1 buwan, sa loob ng 4 na oras, sa presensya ng isang lisensyadong propesyonal. Inaatasan ng ina na magsimula ng therapy, at ang bata ay magpapatuloy din sa psychological support. Ang ama ang magkakaroon ng pinal na desisyon sa lahat ng pangunahing usapin na may kinalaman sa bata. Tiningnan ko si Ana. Mukha siyang kapaproseso pa lang sa nangyari. Hinawakan ni Paulo ang kanyang kamay, ngunit hinila niya ito. Tumayo siya at lumabas ng korte ng walang salita. Pagkatapos noon, mabilis ang mga pangyayari. Umuwi sa akin si Luis ng weekend na yon. Tahimik siya, hindi sigurado. Umupo kami sa sala at hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Paano mo ipapaliwanag sa isang 8 taong gulang kung ano ang nangyari, kung bakit ginawa ni Mama ang ginawa niya? Sorry pa, sabi niya sa wakas. Ayokong sabihin yung mga bagay na iyon. Sabi nila kailangan kong sabihin. Niyakap ko siya. Alam ko anak, alam ko. Hindi mo kasalanan. Sabi ni Mama kapag hindi ko sinabi yung mga bagay na iyon, hindi ka nabibigyan ng pera at titira kami sa kalye. At sabi ni Tito Paulo masama kang tao na hindi nagmamahal sa pamilya niya. Nadurog ang puso ko. Gaano kaya siya natakot? Gaano siya nalito? Kinailangan ng oras. Mga buwan ng therapy para sa aming dalawa. Dahan-dahang nagsimulang maging bata muli si Luis, tumigil sa pag-aalala sa mga bagay na hindi dapat alalahanin ng mga 8 taong gulang. Nagsimula siyang mag-uwi muli ng mga drawing mula sa eskwela, magkwento tungkol sa mga kaibigan, tumawa sa mga kalokohan ko. Hindi dumating si Ana sa unang 3 supervised visits. Sinabi sa akin ng social worker na ipinagpaliban niya, hindi pa raw siya handa. Sa ika-4 na pagkakataon, dumating siya, pero ayaw pumunta ni Luis. Umiyak siya, nakiusap na huwag na siyang pumunta. Hindi ko siya pinilit. Malinaw ang sinabi ng korte, ang mga pagbisita ay karapatan, hindi obligasyon. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman ko mula sa kapatid ni Ana na tumawag sa akin para humingi ng tawad kung paano sumabog ang buong sitwasyon sa kanilang pamilya. Pinutol ng mga magulang nila ang ugnayan kay Ana nang malaman nila ang ginawa niya. Lumayo ang mga kaibigan. Iniwan siya ni Paulo 1 buwan pagkatapos ng desisyon. Ayaw niyang madikit sa isang babaeng natalo sa kustodiya sa korte. Maaari sana akong makaramdam ng kasiyahan, isang bahagi ko ay gusto. Pero karamihan, nakaramdam lang ako ng kawalan. Napakadaming oras, napakaraming sakit, napakaraming pakikibaka. At para saan? Isang bata na kailangan ngayong pagalingin ang mga sugat na hindi niya dapat natamo. Pero nabawi ko ang anak ko. At yun lang ang mahalaga. Natutulog na si Luis ngayon sa kanyang kwarto, kasama ang teddy bear na nalampasan ng lahat. Ngayong gabi, pumasok ako para tingnan siya tulad ng ginagawa ko gabi-gabi. Mahimbing siyang natutulog, walang mga bangungot na gumambala sa kanya sa loob ng maraming buwan. Hindi ko maibabalik ang oras na nawala sa amin. Hindi ko mabubura ang pinagdaanan niya, pero maibibigay ko sa kanya ang hinaharap. At masisiguro kong hinding-hindi na muli gagamitin ng sino man ang kanyang pagmamahal laban sa kanya. Yun lang ang tagumpay na mahalaga. Mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like kung gusto ninyo pa ng mga ganitong kwento. Sabihin ninyo sa comments kung ano ang masasabi ninyo sa buong sitwasyon.
Akala ko magiging mas madali kapag nakuha na namin ang desisyon. Akala ko si Luis ay basta na lang magpapatuloy na lahat ay dahan-dahang babalik sa dati. Naging kampante ako. Sa unang 2 gabi sa bahay natulog siyang mabuti. Sa ikatlong gabi nagising ako sa isang sigaw. Tumakbo ako sa kwarto niya at natagpuan siyang nakaupo sa kama, pinagpapawisan, nanginginig. Hindi ko na kailangang itanong kung ano ang napanaginipan niya. Alam ko. Galit si Mama, sabi niya nang kumalma. Sabi niya kasalanan ko kung bakit tayo naghiwalay. Nasinira ko raw ang lahat. Niyakap ko siya hanggang sa makatulog siyang muli, pero ako ay hindi makatulog. Nakahiga ako sa sahig sa tabi ng kama niya. Tulad noong maliit pa siya at may sakit, pinakikinggan ang bawat hininga niya, sinisigurong maayos siya. Naging routine ang mga bangungot. Hindi gabi-gabi, pero sapat na madalas para mapansin ko ang isang pattern. Nangyayari ito madalas pagkatapos ng mga tawag sa telepono kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ng mga supervised visits kapag sa wakas ay dumadating na siya. Sa bawat pagkikita nila, uuwi siyang tahimik, sarado, na parang may dalang bigat na hindi niya maibahagi. Ang paaralan ang isa pang problema. Si Luis ay palaging mabuting estudyante, pero nagsimulang bumagsak ang kanyang mga grado. Ang kanyang guro, si Miss Garcia, ay tumawag sa akin pagkalipas ng 1 buwan. G. Reyes, kailangan kong makipag-usap sa inyo tungkol kay Luis, nag-aalala ako. Nagkita kami sa paaralan pagkatapos ng klase. Ipinakita niya sa akin ang mga huling gawa ni Luis. Ang math na paborito niya, ngayon ay puno ng pagkakamali. Hindi tapos ang mga essay. Pero ang pinakamasama ay ang sumunod niyang sinabi. May mga magulang na nag-uusap. Alam nila ang nangyari sa korte. At ang mga bata, alam mo na, minsan malupit ang mga bata. Narinig kong tinawag ng ilang batang lalaki si Luis na sinungaling ni Mama. Sabi nila traidor siya na sinubukan niyang sirain ang sarili niyang ina. Naramdaman kong kumukulo ang dugo ko. Sino? Sinong mga bata? Hindi ko masasabi ang mga detalye pero naiintindihan ko ang galit ninyo. Kinausap ko na sila pero huminto siya. Ang problema ng mga matatanda ay naipapasa sa mga bata. At si Luis ang nagbabayad. Nang gabing yon, sinubukan kong kausapin si Luis. Umupo kami sa hapunan, mga hotcake na paborito niya, at sinubukan kong maging malumanay. Kumusta sa eskwela? Ayos lang. Hindi siya tumingin sa akin. Sabi ni Miss Garcia medyo bumagsak daw ang grades mo. Ayos ka lang ba? Nagkibit balikat siya. Mahirap lang talaga. Mahirap dahil sa mga aralin or dahil sa iba pang bagay. Matagal siyang hindi nagsalita. Tapos, napakahina. Tinutulak ako ni Mikey. Sabi niya trader daw ako. Sabi niya sinubukan ko raw ipakulong ang mama ko. Mikey, alam ko ang apelidong yon. Ang tatay niyang si Mang Dindo ay kaibigan ni Paulo. Siyempre. At anong sinabi mo? Wala. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Totoo ba, Pa? Kasalanan ko ba kung bakit mag-isa na lang si Mama ngayon? Ibinaba ko ang tinidor. Luis, tingnan mo ako. Hinintay ko siyang tumingin. Walang anuman dito ang kasalanan mo. Naiintindihan mo? Wala. Ang mga matatanda ang gumawa ng masamang bagay at naipit ka sa gitna. Pero bata ka. Ang trabaho mo ay maging bata, hindi mag-alala sa mga bagay na ito. Pero sinabi ko yung mga bagay na yun sa korte. Nagsinungaling ako. Natakot ka. May nagturo sa'yo kung ano ang sasabihin at ikaw ay isang bata na sinusubukang pasayahin ang mga matatanda. Hindi ka masamang tao dahil doon. Isa kang normal na bata sa isang abnormal na sitwasyon. Nakita kong napuno ng luha ang kanyang mga mata. Mahal ko si Mama, pero mahal din kita. Bakit hindi ko pwedeng mahalin kayong dalawa? Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Pwede anak, syempre pwede. Walang nagsabing hindi pwede. Pero alam kong hindi ganun kasimple. Ginawa ni Ana na isang sitwasyon na ako o siya. At ngayon si Luis ang nagbabayad ng presyo. Kinabukasan, pumunta ako sa paaralan at humingi ng pulong sa principal. Si G. Pavlovich, isang matandang lalaki na malapit ng magretiro, ay nakinig sa aking mga alalahanin. Naiintindihan ko ang sitwasyon, G. Reyes, pero hindi ko makokontrol kung ano ang sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak sa bahay. Pero makokontrol ninyo kung ano ang nangyayari sa loob ng paaralan ninyo. Masisiguro ninyo na ang anak ko ay hindi binubuli dahil sa sitwasyon ng pamilya na wala siyang kontrol. Kinausap ko na ang mga batang sangkot. Hindi yan sapat.
Gusto kong maglabas ng pulisiya ang paaralan, isang malinaw na pulisiya. Zero tolerance sa bullying, anumang uri. Nakita kong tumigas ang kanyang panga. Ayokong maging ang magulang na yon, yung nanggugulo. Pero matagal nang nagbabayad ang anak ko sa presyo ng aking pananahimik. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko, sabi niya sa wakas. Hindi sapat pero meron na. Sa bahay sinimulan kong makipagtrabaho kay Luis. Gabi-gabi magkasama kaming nakaupo, gumagawa ng homework, pero nag-uusap din kami tungkol sa ibang bagay. Tungkol sa kung paanong ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang, hindi nakakaramdam ng takot. Tungkol sa kung paanong minsan ang mga tao ay gumagawa ng masasamang bagay dahil sila mismo ay nasasaktan. Sinusubukan kong bigyan siya ng mga tool para maunawaan ang nangyari nang hindi nagtatanim ng sama ng loob o naninisi. Ang therapist, si Dr. Gergich, ay nakikipagtrabaho rin sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, pinatawag ako para sa isang pag-uusap. Umuunlad si Luis, sabi niya. Pero mahaba pa ang lalakbayan niya. Marami siyang dalang guilt, maraming pagkalito. Ang usapin tungkol sa ina ay partikular na komplikado. Sa isang banda, alam niya ang ginawa nito. Sa kabilang banda, ina pa rin niya ito. Ano ang maaari kong gawin? Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Maging consistent, maging nandyan. At ito ay mahalaga. Huwag kang magsasalita ng masama tungkol sa ina. Hayaan mong siya mismo ang makarating sa sarili niyang konklusyon sa paglipas ng panahon. Mahirap yon. Alam ng Diyos kung gaano kahirap na hindi sabihin kung ano talaga ang iniisip ko tungkol kay Ana. Pero kinagat ko ang aking dila. Para kay Luis, ang mga pagbisita kay Ana ay isang kakaibang ritual. Mag-e-email ang abogado sa akin isang araw bago, kinukumpirma ang oras at lugar. Palaging sa parehong center, palaging ang parehong social worker, si Miss David na nagtatala ng bawat pag-uusap, bawat interaksyon. Sa unang pagkakataon na talagang dumating si Ana, tahimik si Luis buong umaga bago yon. Ayaw niyang mag-almusal. Sumuka siya minsan. Sabi niya masakit ang tiyan niya, pero alam kong dahil sa kabayon. Hindi mo kailangang pumunta kung ayaw mo. Sabi ko sa kanya, kahit alam ko ang sinabi ng korte. Kailangan ko ba? Sabi ng korte may pagkakataon kang makita si mama. Pero desisyon mo yan. Tinitigan niya ako ng malalaking mata. Naghahanap ng sagot na hindi ko maibigay. Sa wakas tumango siya. Pupunta ako. Inihatid ko siya sa center at naghintay sa labas sa kotse. Pagkaraan ng isang oras, tinawag ako ni Miss David sa loob. Nakaupo si Luis mag-isa sa waiting room. Nakaalis na si Ana. Kumusta? Tanong ko sa kanya pa uwi. Ayos lang. Ayos lang? Huminto siya. Umiyak siya. Sabi niya nami-miss niya ako. Sabi niya magiging tulad ulit ng dati ang lahat. At anong sinabi mo? Wala. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Nang gabing yon, nagkaroon siya ng pinakamasamang bangungot. Nagising ako at natagpuan siyang umiiyak sa sulok ng kanyang kwarto, nakayuko, nanginginig. Galit siya sa akin, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Galit sa akin si Mama dahil pinili kita. Inabot ako ng isang oras para pakalmahin siya. Isang oras ng pagpapaliwanag, pag-aalo, pagyakap. At sa buong panahong yon iniisip ko si Ana at ang ginawa niya. Hindi lang sa korte, hindi lang sa mga kasinungalingan, kundi sa patuloy niyang ginagawa, sa bawat pagkikita nila, sa bawat pagpapadala niya sa kanya ng kanyang pasanin. Kinaumagahan, tinawagan ko si Aten Reyes. Kailangan kong malaman kung maaari nating bawasan ng contact. Mas nakakasama ito sa kanya kaysa nakakabuti. Mahirap yan, Miguel. Gustong makita ng korte na binibigyan mo siya ng pagkakataon sa ina. Pagkakataon para saan? Para sirain siyang muli? Naiintindihan ko ang frustrasyon mo. Pero kailangan nating maging strategic. Idokumento mo lahat. Bawat bangungot, bawat pagbabago sa pag-uugali pagkatapos ng pagbisita. Hayaang sumulat ng mga ulat ang therapist. Kung maipapakita natin na ang contact ay aktibong nakakasama sa bata, makikinig ang korte. Kaya yun ang ginawa ko. Nagdokumento ako. Bawat detalye, bawat gabi, bawat luha. Pakiramdam ko ay muli akong bumubuo ng kaso, muling nangongolekta ng ebidensya. Hindi na ba ito matatapos? Pero pagkatapos ng 2 buwan, may nagbago. Umuwi si Luis mula sa eskwela na may ngiti sa mukha. Ang unang tunay na ngiti na nakita ko sa loob ng maraming linggo. Anong nangyari? Tanong ko. Naka-perfect ako sa math.
At si Mikey ay pinaupo sa labas ng opisina ng principal buong recess kasi tinawag niya akong pangit na pangalan. Nahuli siya ni Miss Garcia. Isang maliit na tagumpay. Pero isang bagay yon. Nang gabing yon, nakaupo ako sa sala matapos makatulog si Luis. Tinitingnan ko ang mga lumang litrato sa telepono, mga larawan ni Luis bilang sanggol, bilang isang paslit na gumagawa ng kanyang mga unang hakbang, unang araw sa paaralan. At naisip ko kung gaano karami ang kanyang pinagdaanan, kung gaano karami ang aming pinagdaanan. Hindi pa tapos. Alam kong hindi pa, pero nasa tamang landas kami. At iyon ay isang bagay na 3 buwan pagkatapos ng desisyon, tumunog ang telepono ko 1 linggo ng umaga. Isang numero na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Ang ama ni Ana, si Mang Estong. "Miguel, kailangan nating mag-usap," sabi niya nang walang bati. Hindi ko nakausap ang biyenan ko mula pa noong diborsyo. Palagi siyang magalang, ngunit malayo, yung tipo ng lalaki na ayaw makialam sa kasal ng iba. Pero ngayon, mukha siyang seryoso. "Nakikinig ako," sabi ko. Nag-usap kami ni Ana. Itong sitwasyon kay Luis, kay Ana, hindi ito maganda. Kailangang magkaisa ang pamilya. Kailangan ng bata ang ina at ama. Nagngit-ngit ang mga ngipin ko. "Mang Estong, sa buong paggalang ko po, nagdesisyon na ang korte." Nagkaroon na ng pagkakataon si Ana. Hindi naiintindihan ng korte ang mga bagay pampamilya tulad ng pagkakaintindi ng mga taong nasa loob nito. Nagkamali si Ana, oo. Pero ina pa rin siya, at namimiss niya si Luis. Nagkakaroon ng bangungot si Luis, dahil namimiss niya ang kanyang ina. "Miguel, nakausap ko siya kahapon. Wasak siya. Sabi niya, mali lang ang pagkakaintindi sa lahat na hindi niya kailanman sinadya." "Mang Estong," pinutol ko siya. "Binasa ninyo ba ang desisyon ng korte? Nakita ninyo ba ang ebidensya?" Katahimikan. Tapos, "Maaaring magkamali ang mga korte. Kayang manipulahin ng mga abogado ang mga bagay para magmukhang iba kaysa sa totoo." At doon ko napagtanto. Napaikot na sila ni Ana. Siyempre napaikot niya. Anak nila siya. Ano man ang sabihin ng korte, maniniwala sila sa kanyang bersyon. "Hindi ko mapag-uusapan ito ngayon," sabi ko. "Kung gusto ninyong makita si Luis, yan ay isang bagay na mapag-uusapan natin, pero hindi lang namin pinag-uusapan ang pagbisita kay Luis. Pinag-uusapan natin ang pagtigil sa kabaliwang ito, ang pagpayag kay Ana na maging ina muli. Isang tunay na ina, hindi isang supervised na bersyon. Hindi yan mangyayari. Mananagot ka kung lumaki si Luis nang walang ina. Dalhin mo ang responsibilidad na yan, Miguel." Pinutol ko ang tawag. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ako galit kay Mang Estong. Isa lang siyang ama na sinusubukang protektahan ang kanyang anak na babae. Pero hindi nila gagamitin si Luis bilang sandata. Hindi na muli. Nang hapong yon, habang nasa kwarto si Luis at naglalaro ng video games, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang kaibigan, si Tom. Hindi yung Tomislav. Ibang Tom. Isang lumang kaibigan mula high school. "Nakita mo ba ang mga pinagsasabi ni Ana sa Facebook?" "Hindi. Binablock ko siya kahit saan pagkatapos ng desisyon. Pero nagpadala sa akin si Tom ng mga screenshot. May ilang mga post. Isang larawan niya na umiiyak, na may text tungkol sa kung paano inagaw ng legal system ang kanyang anak. Isang post tungkol sa kung paanong alam ng mga manipulator kung paano baliktarin ang korte laban sa mga mapagmahal na ina. Isa pa tungkol sa kung paanong ang ilang mga tao ay hindi kailanman magpapatawad o makakalimot. Mayroon siyang daan-daang komento. Mga taong hindi ko kilala, pinupuri ang kanyang katapangan, sinasabihan siyang lumaban pa, tinatawag akong halimaw nang walang alam sa sitwasyon. Ngunit may napansin pa ako. Tinag ni Ana ang pinsan ni Luis, si Mateo. Isang 11 taong gulang na bata, anak ng kanyang kapatid. At sa mga komento nagsulat si Mateo, "Mahal kita, Tita Ana. Magiging maayos din ang lahat." Tinawagan ko kaagad si Atty. Reyes. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan kay Luis sa pamamagitan ni Mateo. Ipinaliwanag ko. Tinag niya siya sa mga post, nagsusulat sa mga komento. Nasa iisang paaralan ba si Mateo at Luis? Hindi, pero nakatira sila sa iisang subdivision. Nagkikita sila sa playground sa mga birthday party. Problema yan. Kung ginagamit niya ang pinsan bilang tagapamagitan para sa contact sa labas ng napagkasundo ang mga pagbisita,
Paglabag yan sa utos ng korte. Ano ang maaari kong gawin? Una, idokumento mo lahat, bawat post, bawat komento. Pangalawa, kausapin mo si Luis. Maingat. Tanungin mo kung may nabanggit si Mateo tungkol sa kanyang ina. Nang gabing yon, pagkatapos ng hapunan, naupo ako kasama si Luis. Nakita mo ba si Mateo nitong mga araw? Sinubukan kong maging kaswal. Nakita ko siya nung Biyernes sa playground. Naglaro ako ng soccer kasama ang grupo niya. May sinabi ba siyang kakaiba? Tiningnan ako ni Luis ng kakaiba. Tulad ng ano? Ewan ko. Anumang bagay tungkol kay mama marahil? Nakita kong nagbago ang mukha niya. Tinanong niya ako kung pupunta raw ako sa birthday ni mama sa susunod na buwan. Sabi niya, magkakaroon daw ng malaking handaan at gusto ni mama na pumunta ako. Naramdaman kong humigpit ang tiyan ko. At anong sinabi mo? Sabi ko hindi ko alam, kailangan kong magpaalam sa'yo. Sinabi ko ba kailanman na hindi mo pwedeng kausapin si Mateo? Hindi. Mabuti. Hindi trabaho ni Mateo ang maghatid ng mensahe sa pagitan natin. Kung may gustong sabihin si mama, may paraan para gawin yon. Sa pamamagitan ng korte, sa pamamagitan ng social worker. Naiintindihan mo ba? Tumango siya, pero nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Paano mo ipapaliwanag sa isang bata na ang mga taong mahal niya ay ginagamit ang ibang tao na mahal niya para sa manipulasyon? Kinabukasan, tinawagan ko ang therapist ni Luis. Dr. Gergich, may sitwasyon ako. Ipinaliwanag ko ang tungkol kay Mateo, sa birthday, sa mga posts sa Facebook. Ito ang tinatawag naming third-party contact, sabi niya. Isang karaniwang paraan para sa isang magulang na walang kustodiya na subukang iwasan ang mga utos ng korte. Kailangan nating maging malinaw kay Luis na hindi ito kanyang problema, pero kailangan din natin siyang turuan kung paano makilala kapag may sumusubok na gamitin siya. Sa susunod na therapy session, sumama ako kay Luis. Si Dr. Gergich ay mahusay, ipinapaliwanag ang mga bagay sa paraang maiintindihan ng isang 8 taong gulang. Luis, alam mo ba kapag may sumusubok na magbigay ng mensahe sa iba, pero ayaw nilang direktang magsalita, kaya pinapakiusapan nila ang ibang tao na gawin ito? Tumango si Luis. Minsan ginagawa yan ng mga matatanda kasi akala nila mas madali. Pero hindi yan patas sa taong nasa gitna. Hindi trabaho ni Mateo na maging mensahero. At hindi mo trabahong makaramdam ng masama dahil doon. Pero pinsan ko si Mateo. Mahal ko siya. Siyempre mahal mo siya. At mahal ka rin niya. Pero minsan ang mga taong nagmamahal sa atin ay gumagawa ng mga bagay na hindi mabuti para sa atin. Kahit na may mabuti silang intensyon. Paglabas namin mula sa therapy, tinanong ako ni Luis ng isang bagay na dumurog sa puso ko. Papa, masamang tao ba si Mama? Natigilan ako. Ito ang tanong na hinihintay ko. Ang tanong na kinatatakutan ko. Hindi, anak. Hindi masamang tao si Mama. Si Mama ay isang tao na gumawa ng masasamang bagay. Hindi yon pareho. Anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba, ang masasamang tao ay sinasadyang gumawa ng mga bagay para makasakit ng iba at hindi sila nagsisisi. Ang mga taong gumagawa ng masasamang bagay ay minsan nasasaktan, nalilito, natatakot. Hindi yon dahilan para sa ginawa nila, pero ibig sabihin ay maaari pa silang maging mas mabuti. Sa tingin mo ba pwedeng maging mas mabuti si Mama? Umaasa ako. Pero yan ay isang bagay na siya ang dapat magdesisyon. Tayo, maaari lang nating alagaan ang ating sarili at maging pinakamabuti nating kaya. Nagpatuloy ito. Tumatawag sina Mang Estong at Aling Ana linggo-linggo, palaging may parehong kwento. Kailangang magkabati ang pamilya. Kailangan ng bata ang ina. Masyado kang mahigpit. Minsan sinabi pa sa akin ni Aling Ana, hindi mo pwedeng itago ang bata sa ina niya magpakailanman. Nakatingin ang Diyos. Diyos. Na para bang sang-ayon ng Diyos sa manipulasyon at kasinungalingan. Tumigil ako sa pagsagot sa kanilang mga tawag. Magpapadala ako ng text message, palaging magalang, palaging maikli. Ang schedule ni Luis ay itinakda ng korte. Iginagalang namin ang desisyon. Ang mga post ni Ana sa social media ay naging mas agresibo. Nagsimula siyang magparinig, hindi direkta, palaging sapat na malabo para maiwasan ang mga legal na problema. Mga post tungkol sa mga narcissistic na dating partner na mapagkontrol, tungkol sa sistema na nagbibigay gantimpala sa mga manipulator, tungkol sa mga ina na lumalaban para sa hustisya.
Ibinabahagi ng kanyang mga kaibigan at pamilya ang mga post. Nagsimulang magsulat ng mga mensahe ng suporta ang mga tao. May nagsimula pang ang online petition. Hustisya para kay Ana na humihiling na muling imbestigahan ang kaso ng hindi makatarungang pagkawala ng kustodiya. Mayroon itong 150 lagda. Pinayuhan ako ni Ate Reyes na huwag reaksyonan. Hinahayaan mo siyang kontrolin ang naratibo. Binibigyan mo siya ng kapangyarihan. Ang pag-iwas ang pinakamahusay na estratehiya. Pero mahirap, lalo na kapag umuuwi si Luis mula sa paaralan at nagtatanong kung bakit kakaiba ang tingin sa akin ng ilang mga magulang kapag sinusundo ko siya. Lahat ay sumabog nang makatanggap ako ng tawag mula sa prinsipal ng paaralan. Tense ang boses ni G. Pavlovich. G. Reyes, kailangan ko po kayong papuntahin sa paaralan. Ngayon na, kung maaari. Anong nangyari? Ayos lang ba si Luis? Ayos lang si Luis, pero mayroon tayong sitwasyon. Dumating ako sa loob ng 15 minuto. Sa opisina ng principal ay si Mrs. Ramos, ang ina ng batang lalaki na nangbuli kay Luis. At si Ana. Nasa paaralan si Ana, naka-business suit, may bagong ayos ng buhok, mukhang mahal, at responsable. Anong ginagawa niya rito? Tanong ko kaagad. May karapatan si Ginang Ana na makialam sa mga bagay na pang-edukasyon ng kanyang anak, sabi ni G. Pavlovich. Wala, nasa akin ang full custody at ang pinal na desisyon. Lahat yan ay nasa mga dokumento ng korte na ibinigay ko sa inyo. Tiningnan ako ni Ana ng tingin na, yun, yung dating nag-iiwan sa aking walang salita. Miguel, pumunta lang ako para pag-usapan ang kapakanan ni Luis. Hindi kailangan ni Luis ang mga pag-uusap mo. Kailangan niya ng kapayapaan. Kapayapaan? Habang inaagaw mo siya mula sa kanyang ina, inagaw mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pagmamanipula sa sarili mong anak. Itinaas ni G. Pavlovich ang kanyang mga kamay. Pakiusap kayong dalawa. Umupo tayo at mag-usap ng sibilisado. Walang pag-uusap habang nandito siya ng walang pahintulot, sabi ko. Alinman sa aalis siya o tatawag ako ng pulis para sa paglabag sa utos ng korte. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Ana. Alam niyang tama ako. Sinubukang makialam ni Mrs. Ramos. Siguro kailangan nating intindihin. Sa buong paggalang ko po, Mrs. Ramos, hindi ninyo ito usapin. Tumayo si Ana, kinuha ang kanyang bag. Sige, pero malalaman niya na sinubukan ko. Malalaman ng lahat na sinubukan kong maging isang disenteng ina at tinanggihan mo ako. Hayaan mong malaman nila, sabi ko. Ang katotohanan ay nakasulat na sa mga dokumento ng korte. Umalis siya. Sumunod din si Mrs. Ramos, binigyan ako ng isang tingin na puno ng pagkamuhi. Tiningnan ako ni G. Pavlovich ng pagod. G. Reyes, naiintindihan ko na ito ay isang komplikadong sitwasyon. Hindi ito komplikado. Wala siyang karapatang mapunta sa paaralang ito nang walang pahintulot ko. Kung mauulit ito, ililipat ko si Luis at idedemanda ko ang paaralan. Galit ako. Siguro masyadong galit. Pero tama na. Pauwi. Nakatanggap ako ng text mula kay Athena Reyes. Nabalitaan ko ang nangyari. Tama ang ginawa mo. Idodokumento rin natin ito. Isa na namang file. Isa na namang ebidensya. Walang katapusan. Nangyari ito sa ika-9 na kaarawan ni Luis. Nag-organisa ako ng isang maliit na party sa apartment. Inimbitahan ko ang 5 niyang pinakamalapit na kaibigan. Nag-order ako ng pizza at bumili ng cake mula sa Goldilocks na paborito niya. Walang bongga, isang maganda at normal na araw lang para sa isang batang lalaki na karapat-dapat maging bata. Kakatapos lang naming kumanta ng happy birthday nang tumunog ang doorbell. Akala ko isa pang magulang na naghahatid ng bata. Binuksan ko ang pinto at nandoon siya. Si Ana may hawak na makulay na regalo na may ngiting hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Surprise! Sabi niya, sinusubukang dumaan sa akin. Hindi ko pwedeng palampasin ang kaarawan ng anak ko. Hinarangan ko ang daan. Anong ginagawa mo rito? Pumunta ako para makita si Luis sa kaarawan niya. Natural na karapatan niya ng isang ina. May schedule ka. Hindi yan ngayon. Miguel, pakiusap. Birthday niya. Sigurado akong pwede kang maging flexible. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang sumulpot. Hindi ganyan yan gumagana. Nakita kong nagbago ang mukha niya. Mula sa peking kabaitan patungo sa isang bagay na mas matigas. Kaya ipagkakait mo rin sa kanya to? Ang ina niya sa kaarawan niya? Nasa sala ang mga bata.
pero alam kong naririnig nila. Lumapit si Luis sa pinto. Ang mukha niya ay pinaghalong pagkalito at isang bagay na mukhang takot. "Mama?" Mahina niyang sabi. "Happy birthday, mahal." Sinubukan ni Ana na lumapit sa kanya pero nakatayo ako sa pagitan nila. "Luis, bumalik ka sa mga kaibigan mo," sabi ko. "Pupunta ako dyan agad." Pero nandito si Mama. "Alam ko. Pumunta ka na, anak." Dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa loob. Nakikita kong bumagsak ang kanyang mga balikat. Humarap ako kay Ana, pinapanatiling mababa pero matatag ang boses ko. "Kailangan mong umalis, ngayon na." Ina niya ako. At iginagalang ko yan. Pero may mga patakaran. Ikaw ang gumawa ng dahilan para magkaroon ng mga patakarang yan. May schedule ka sa susunod na linggo. Pwede mo siyang batiin ng happy birthday noon. Anong klaseng tao ka? Ang klase na pinoprotektahan ng kanyang anak. Kahit mula sa ina niya kapag kinakailangan. Nakita kong namula ang mukha niya. Hindi ko ito malilimutan. Marami ka ng listahan ng mga bagay na hindi mo malilimutan. Pero ako rin, hindi ko malilimutan. At hindi ko malilimutan ang ginawa mo. Tumalikod siya at umalis, iniwan ang regalo sa doormat. Pinanood ko siyang maglakad sa pasilyo, ang kanyang mga takong ay maingay sa sahig. Nang mawala na siya sa paningin ko, isinara ko ang pinto. Bumalik ako sa sala. Tahimik ang mga bata. Sira na ang atmosphere. Nakatingin si Luis sa sahig. Sino pa ang gusto ng pizza? Sinubukan kong maging masaya. At sa tingin ko may cake pa. Dahan-dahan, bumalik sa normal ang mga bagay. Nagsimula na ulit mag-usap ang mga bata at tumawa. Pero tahimik si Luis sa buong araw. Kahit noong binubuksan niya ang mga regalo, hindi totoo ang ngiti niya. Nang gabing yon, nang makauwi na ang lahat, umupo kami sa sopa. "Sorry tungkol kay Mama," sabi ko. "Bakit siya pumunta?" Hindi ko alam. Siguro akala niya magiging sorpresa. Hindi yun magandang sorpresa. Alam ko. Huminto siya, pinipili ang kanyang mga salita. "Ayos lang ba kung ayaw kong makita si Mama sa susunod na linggo?" Kumirot ang puso ko. "Bakit ayaw mo?" "Ewan ko. Basta. Sa tuwing nakikita ko siya, kakaiba ang pakiramdam ko. Parang kailangan kong mag-ingat sa sinasabi ko. Parang naglalakad ako sa bubog." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Naiintindihan mo ba na hindi mo responsibilidad na ayusin ang sitwasyon kay Mama? Pero naghiwalay kayo dahil sa akin." "Hindi, anak. Naghiwalay kami dahil hindi na gumagana ang pagsasama namin. Walang kinalaman yun sa'yo. Pero lahat ng problema natin ay tungkol sa akin. Ang mga problema natin ay hindi nangyari dahil sa'yo. Nangyari iyon dahil sa mga desisyon na ginawa ng mga matatanda. Masamang mga desisyon." Kinaumagahan, tinawagan ko si Attorney Reyes at ipinaliwanag ang insidente. "Sapat na yan," sabi niya. "Hindi autorisadong pagdating sa bahay, pagtatangkang makipag-ugnayan sa labas ng napagkasunduang schedule. Maaari tayong humingi ng protection order." "Ibig mong sabihin restraining order?" "Oo, nililimitahan kung saan siya maaaring lumitaw. Sa paaralan, sa bahay mo, sa anumang lugar, kung nasaan si Luis sa labas ng napagkasunduang mga pagbisita. Hindi ba iyan lalo siyang ikagagalit?" "Malamang, pero poprotektahan nito si Luis, at yun lang ang mahalaga." Nag-file kami ng mosyon. Nagtakda ang korte ng agarang pagdinig. Sa pagkakataong ito mas mabilis. Iniharap ko ang ebidensya ng hindi autorisadong pagdating, ang mga pagtatangkang makipag-ugnayan sa pamamagitan ni Mateo, ang social media, ang lahat. Nangatwiran ng abogado ni Ana na isa lang siyang nag-aalalang ina na gustong makita ang kanyang anak. Pero si Judge Perez, ang parehong hukom na nagdesisyon noon, ay hindi kumbinsido. "Ginang Ana, binigyan ka ng malinaw na mga kondisyon. Nilabag mo ang mga ito ng maraming beses. Hindi na ito tungkol sa iyong mga kagustuhan. Ito ay tungkol sa kapakanan ng isang bata na sobra na ang pinagdaanan. Pero hindi ko naman..." "Tama na. Ang protection order ay ipinagkakaloob. Pinagbabawalan ka sa anumang pakikipag-ugnayan sa bata o sa ama sa labas ng napagkasunduan at supervised na mga pagbisita. Kasama rito ang pisikal na contact sa telepono, at anumang indirect contact sa pamamagitan ng third parties. Ang paglabag ay magreresulta sa mga parusa, kabilang ang posibleng pagkawala ng lahat ng karapatan sa contact." Tinitigan ko si Ana habang nagsasalita ang judge. Hindi siya umiyak sa pagkakataong ito. Nakaupo lang siya roon, matigas,
Walang ekspresyon ang mukha. Paglabas namin, hinarang niya ako sa pasilyo. Masaya ka na? Tanong niya. Tuluyan mo na akong inalis. Ana, hindi ako ang nag-alis sa'yo. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Bawat kasinungalingan, bawat manipulasyon, bawat paggamit mo kay Luis bilang sandata. Ikaw yon. Sinusubukan ko lang maging ina. Hindi, sinusubukan mong maging tama, sinusubukan mong manalo, at hindi mo kailanman inisip kung ano ang kapalit nito para sa anak natin. Umalis ako bago siya makasagot. Wala na akong masasabi pa. Lumipas ang mga linggo. Hindi dumating si Ana sa susunod na 3 nakatakdang pagbisita. Tatawag sa akin ang social worker sa bawat pagkakataon. Kinukumpirma na hindi siya sumipot. Hindi ako nagulat. Napansin ni Luis, syempre, hindi na dumarating si Mama. May karapatan siyang dumating, pero pinipili niyang hindi dumating. Dahil ba sa akin? Hindi anak, dahil yun sa kanya. Naging mas tahimik ang buhay. Mas simple. Nagsimulang mag-uwi ng mas matataas na grado si Luis, natutulog ng mahimbing sa gabi, mas madalas tumawa. Maliliit na detalye na nangangahulugan ng lahat. Isang gabi, 1 buwan pagkatapos ng huling pagdinig, ipinakita sa akin ni Luis ang isang bagay na isinulat niya sa paaralan. Isang assignment tungkol sa mga pamilya. Ang pamilya ko ay maliit, isinulat niya. Ako lang at si Papa. Pero pinaparamdam sa akin ni Papa na ligtas ako. Sabi niya, pwede akong maging bata. Mahal ko ang Papa ko. Binasa ko ang mga salitang yon ng paulit-ulit. Nararamdaman ang pagbara sa aking lalamunan. Napakaganda nito, anak, nasabi ko. Sabi ni Miss Garcia hindi ko raw kailangang isulat si Mama kung ayaw ko. Sabi niya ang pamilya raw ay pwedeng maging sino mang nagmamahal sa'yo. Matalinong babae si Miss Garcia. Ilang buwan pa, nakatanggap ako ng sulat mula kay Ana. Isang tunay na sulat, sulat kamay sa papel, ipinadala sa koreo. Walang pagtatangkang manipulahin, walang paninisi. Mga simpleng salita lang. Miguel, alam kong hindi ko na maibabalik ang ginawa ko. Alam kong nawala ko na ang tiwala, ang sayo at ang kay Luis. Baka hindi ko na yon maibalik. Pero gusto kong malaman mo na nagsimula na akong mag-therapy. Sinusubukan kong intindihin kung bakit ko ginawa ang mga ginawa ko. Hindi ako humihingi ng tawad. Gusto ko lang malaman mo na sinusubukan kong maging mas mabuti. Para kay Luis. Ana, ipinakita ko ang sulat kay Attorney Reyes. Anong sa tingin mo? Tanong ko. Sa tingin ko isa yung hakbang. Maliit na hakbang. Pero hakbang pa rin. Hindi ako sumagot sa sulat. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Isang bahagi ko ay gustong maniwala na nagbabago siya. Pero mas malaking bahagi ko ang nakakaalam na madali lang ang salita. Ang gawa ang mahalaga. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimulang dumating si Ana sa mga pagbisita. Hindi palagi, pero mas madalas. At nagsimulang pumunta si Luis. Hindi nang may pananabik, pero nang walang takot. Iyon ay isang bagay na. Ako nagpatuloy sa pagtatrabaho, nagpatuloy sa buhay. At dahan-dahan napakabagal. Nagsimula akong lumabas muli. May nakilala ako, si Maria. Isang guro mula sa ibang paaralan. Naging maingat kami, dahan-dahan. Ayokong magmadali. Si Luis ang prioridad. Nang unang beses kong banggitin sa kanya na baka pumunta si Maria para sa hapunan, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Girlfriend mo ba siya? Siguro. Nagkakakilala pa lang kami. Pero gusto kong malaman mo. At gusto kong makilala mo siya kung ayos lang sa'yo. Susubukan ba niyang maging mama ko? Hindi. May mama ka. Siya ay kaibigan. Isang tao na gusto kong kasama. At isang tao na gustong makilala ka. Naging maayos ang pagkikita. Si Maria ay natural, palakaibigan, hindi pilit. Nag-usap sila tungkol sa video games, tungkol sa eskwela, tungkol sa kanyang koleksyon ng Pokemon cards. Isa lang siyang tao, hindi isang banta, hindi isang kapalit. Nang gabing yon bago matulog tinanong ako ni Luis, Papa, masaya ka ba? Nabigla ako sa tanong, anong ibig mong sabihin? Ewan ko, minsan mukha kang malungkot, kahit nakangiti ka. Umupo ako sa gilid ng kama niya. May pinagdaanan akong mabibigat na bagay. Pareho tayong may pinagdaanan. Pero sa tingin ko masaya ako. O papunta na ron. Mabuti. Karapat-dapat kang maging masaya. Karapat-dapat akong maging masaya. Mula sa isang 9 na taong gulang na bata,
Yun ang mga salitang kailangan kong marinig. Pinanood ko siyang makatulog, ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa teddy bear. Lahat ng pinagdaanan namin, lahat ng laban, lahat ng luha, lahat ng gabing walang tulog. Sulit ang lahat. Sulit na magkaroon ng sandaling ito, ng kapayapaang ito, ng pagkakataong ito na panoorin ang aking anak na natutulog ng mahimbing. Hindi pa rin nababawi ni Ana ang buong kustodiya. Baka hindi na kailanman. Pero baka isang araw magkakaroon sila ng normal na relasyon ni Luis. Baka maging ina siya na maaari sana niyang pinili kung iba ang ginawa niya. At ako? Natutunan ko ang isang mahalagang aral. Minsan ang laban ay hindi tungkol sa paghihiganti. Minsan ito ay tungkol lang sa pagprotekta sa kung ano ang mahal mo. Tungkol sa pananatili kapag mas madaling umalis. Tungkol sa pagdodokumento ng katotohanan kapag mas madaling hayaan na lang. At tungkol sa hindi paglimot kahit na nagpapatawad ka na. Dahil ang alaala ang nagpapanatili sa ating gising, nagpapanatili sa ating maingat, at nagpapanatili sa ating may kakayahang protektahan ang mga hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Ligtas na si Luis ngayon. Yun lang ang tagumpay na mahalaga. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like, magkomento sa ibaba. Sa tingin ninyo tama ba ang ginawa ni Miguel? Sabihin sa amin ang inyong opinyon.